everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction ko dito sa pagsali nila sa Miss Universe Philippines for 2024. Sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Patindi na nga ng patindi ang labanan dito sa Miss Universe Philippines kasi nga, di ba, yung mga kandidata na lumalaban ngayon dito, ay talaga naman, oh my God, ang sakit na nila sa ulo ha. At ito nga kahapon nga, ang pambato ng Zambales. Oh my God, oh my God. Ito na, officially talaga, si Anita Rose Gomez ang lalaban sa kanila para sa Miss Universe Philippines Zambales. So, syempre na-excite ako yesterday at talagang ikinagulat ko din siya. Dating kandidata si Anita Rose dito sa Miss Earth Philippines, di ba? Kaya lang hindi siya pumasok noon sa semifinals. Kaya yung iba sinasabi nila, Mama Sam, tingin mo kaya ba neto kumabog dito sa Miss Universe Philippines? Actually, si Anita kahapon, nagulat ako sa kanyang eksena. Isa siya sa mga pinakamaliit na bewang talaga dito sa labanan ng Miss Universe Philippines dahil ang kanyang waistline ay 20 lang, o di ba? San ka pa? Syempre si Anita Rose ang isa sa mga tinitignan natin ngayon dahil syempre di kalibre din naman to pagdating sa pasarela, styling, talagang pasabog to. At nandirito siya ngayon sa Miss Universe Philippines. Ayun yung inaabangan ko sa kanya kung ano ang eksenang gagawin niya sa kanyang laban dito sa Miss Universe, di ba? Tingnan natin kung ano ang ibubuga niya at kung ano ang gagawin niya para makuha ang corona ng Miss Universe. So doon naman siya nagsasabi, kasi si Anita Rose naman hindi naman kasing caliber ni CJ Apiasa. Hindi mo alam kung si CJ Apiasa nga naligwak din dito sa Binibining Pilipinas bago siya pumasok dito sa Miss Universe Philippines. Pero sino ang mag-aakala na tatalunin niya yung ibang kandidata at makakarating siya hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe Philippines? Take note ha, ang narating ni CJ ay first runner-up. So hindi rin imposible na marating din to ni Anita Rose. So hindi natin pwede underestimate yung kakayahan na meron. Pero kasi syempre, bilang mga nag-aabang sa kanila, so ang hihintayin natin dito kay Anita Rose, syempre kung ito ba ay papalo. Kasi kung kwento ang pag-uusapan, I think marami siyang magandang kwento talaga na ma-share sa atin. And then performance, I think nakikita ko nakakabugto. At plus nandoon yung kanyang communication skills. Maganda naman ang kanyang communication skills. At kung caliber, para siyang napapansin ko, pinaghalong Samber at Yana Aduana na talagang ganong kabongga, di ba? So, tignan natin kung ano yung laro dito ni Anita Rose Gomez, and then tignan natin kung kaya niya bang makipagsabaya sa mga front runner na to. But for now ha, makukonsider ko isa siya sa mga front runner. Yesterday talagang pasabog talaga siya ng bonggang-bongga at kinagulat ko yon. Ang ganda niya. Gusto ko yung styling ala Samber, tapos yung palo, ayun Yana, di ba, Duana. Sabi ko, oh my God, talagang pinaghalo. So may ibubuga si girl. So yun yung abangan natin sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Kung paano to talaga papalo ng bonggang-bongga. In fairness ha, beauty, maganda. Morena beauty, plus nandoon yung sasabihin mo pak na pak. Sabi ko nga, kayang pantayan yung performance na nagawa ni CJ Apiasa noong nakaraang taon dito sa Miss Universe Philippines. So, laban Anita Rose Gomez para sa Zambales. At kanina naman, syempre, nagpasabog na rin ang kainta sa kanilang pambato. Ito naman ay ang dating Binibining Pilipinas, isa na naman Binibining Pilipinas candidates na naging second runner-up sa Binibining Pilipinas noong 2021
ba? 2022. At ngayon nga, nandito na siya sa Miss Universe. Oh my God, I'm so excited. Dahil iba din ang Stacey Gabriel, di ba? Na talaga namang masasabi ko kanina paglabas niya, sabi ko, my God. Ang nakita ko kay Stacey, yung confident level niya talagang mataas. Plus, hindi mo to matatanggi, magaling to sa communication skills. Actually, kanina yung tinitignan ko siya, ang ganda niya. Gusto ko yung styling. At least may nakita tayong bago sa kanya. Mas maganda siya sa motion more than dun sa picture. Do you agree? Pero sabi daw sa personal daw, sobrang ganda daw talaga nito, promise. Ako, naniniwala ako. Kasi para siyang si Abigail Arenas, yung dati nating beauty queen na naging Miss Universe Philippines noong 1997. Parang feeling ko ganon yung prototype. Sobrang sophisticated yung dating. Plus, nandoon, meron siya kasi ang laban niya dito, yung beautiful face niya. Saka yung personality. Parang gusto ko yung personality niya kasi bubbly. Na, alam mo yun, hindi boring. Talagang masasabi ko na, oh my God, palaban ang lola mo. Diba? So yun, so ang reaction ko nga kanina, oh my God, may laban ng Stacey ha, at may ibubuga kung paano magsalita. Sabing ganon, ang problema daw kasi kay Stacey is maliit. Ako naman para sa akin, it doesn't matter eh. Sabi ko nga, ang maliit nakakapuwing. So, matakot sila kay Stacey kasi kung handa siya at kasi alam ko, desidido talaga siya lumaban dito kasi na-announce niya na to last year pa. Hindi pa man nagsisimula yung kumbaga, kuhanan ng mga girls dito sa Miss Universe Philippines para nakapag-decide na siya nung nakaraang taon eh. Para din to si Kathleen Payton noon na sinasabi na ko, sasali nga daw dito. Pero kasi siya very vocal talaga. See You Universe. Ayun talaga yung pinopost niya. At ngayon nandito siya. So, ibig sabihin, yung determinasyon niya talagang buo. At nandoon yun na, kumbaga, ipapakita niya talaga yung galing niya siguro dito. Sa Binibining Pilipinas daw ni hindi nga daw to nakapalo ng first runner-up hanggang second runner-up lang eh. But guys, syempre, iba naman yung Binibining Pilipinas. Kasi pag tinignan mo kasi si Stacey kasi she's a very strong contender. Yung personality niya kasi malakas eh. Tapos plus nandoon yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talaga naman nag-uumapaw. So, naniniwala ako na kaya niya ang labanan talaga dito sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin kung ano yung pasabog na gagawin niya. Kasi yung lumaban to sa Binibining Pilipinas, nakita naman natin na talagang pasabog talaga yung lola mo. So, sabi ko nga, kung si CJ Apiasa nga, dati hindi napansin sa Binibining Pilipinas, pero pagdating dito sa Miss Universe, talagang pumalo ng first runner-up. Bakit? Dahil doon sa di kalibre, dahil doon sa personality na meron siya na talaga namang very strong at powerful. And then, ganun din si Stacey, pasarela check, beauty check, communication skills check. So, pwedeng pumalo. So ako naniniwala ako si Stacey, sa totoo lang, makakarating to sa dulo ng competition eh. Kaya neto pumasok sa semifinals, kaya netong makipagbakbakan kala Atisa Manalo. Ganon ka-strong yung paniniwala ko pagdating dito kay Stacey Gabriel. And then parang feeling ko kung magsasabay sila ni Anita Gomez, oh my God, si Anita Rose ang sexy, pero sabi ko sa'yo, lalamunin siya ng buo dito ni Stacey Gabriel. But tignan natin. So tignan natin kung ano yung ipapakita nila sa competition na to. But naniniwala ako na ang dalawang kandidata na binigyan ng sash yesterday at today ay talaga namang masasabi ko, mga di kalibre itong mga to, mga tipong kaabang-abang, at naniniwala ako kakabog talaga sila ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Oh my God, di ba? So, yun. So, matinding bakbakan talaga ang magaganap ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe Philippines. And I think si Stacey Gabriel hindi magpapahuli ng ganun-ganun lang. Hindi siya magpapalamon ng buhay, di ba? Feeling ko, lalamon siya dito ng bonggang-bongga. And then si Anita Rose naman, parang feeling ko dadaanin niya to talaga sa performance level at saka sa liit ng bewang. So, yon. But, sa backstory naman, I think may ibubuga yung mga backstory nila. Lalo na si Anita Rose, parang feeling ko talaga backstory talaga ipapalo neto. Kasi ang nabalitaan ko sa kanya is
yung talagang experience niya, yung nanirahan siya sa Zambales. And then, naniniwala ako na parang yung istorya niyang yon ang magdadala sa kanya dito sa competition ng Miss Universe Philippines, feeling ko. And then, plus performance level, nakita naman na natin kung paano to kumabog eh. So, parang feeling ko, styling, hindi magpapahuli, kabugera, maganda ang ipapakita niya dito sa Miss Universe. Kaya, sabi ko malayo ang mararating nito. And then, either Stacy, parang yung determinasyon niya, yung buo yung loob niya, parang yun yung ilalaban niya sa competition. Kaya parang sabi ko, kaya talaga nila makarating sa dulo. Yung kumbaga, papasok to sa semifinals ng bonggang-bongga. And then tingnan natin kung ano yung ipapakita nila sa competition na to. Maaga pa parang mag-isip ng ano, pero syempre tingnan natin kung ano yung eksena nila sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Diba? So yun. So kayo guys, ano guys ang reaction ninyo sa pagpalo ng Zambales at saka syempre ng Cainta ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Tingin ninyo, kakabog nga ba sila ng bonggang-bongga dito sa competition na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. And then of course, konhe patchoy po sa inyo lahat. Happy Chinese New Year. Ang ganda ba ng outfit ko today? So yon. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! See you tomorrow. Thank you guys!